Ang pangalan ko ay Laura Mendoza. 31 taong gulang na ako at natutunan ko sa mahirap na paraan na minsan ang isang break ay breakup lang na hindi ka inanyayahan na makilahok. Noong araw na nangyari ito, nasa entablado ako sa isang ballroom ng hotel, sa ilalim ng dalawang maliwanag na ilaw habang nagpipitch ng bagong logistics package sa isang kwarto na puno ng mga potensyal na kliyente. Huwebes, alas 2:17 ng hapon. Ang maliit na orasan sa likod na dingding ay nagpapakita noon nang mag-vibrate ang phone ko sa bulsa ng aking blazer. Hindi ko tiningnan, hindi habang nilalakad ko ang 30 katao sa kwarto tungkol sa Q4 projections at service tiers. Kaya tinapos ko ang aking pitch, ngumiti ako, sumagot sa mga tanong, nagkamayan, nangolekta ng business cards na parang mabuting profesional. Alas 3:30 ng hapon, nang magsimula ang break ng conference at nagsipaglabas ang mga tao patungo sa kape at pastry, saka ko lang sinuri ang phone ko. Naroon ito, mula kay Evan. Hoy, paalam lang. Sinabi ko sa pamilya at kaibigan natin na magte-take kami ng break. Ayaw kong ma-blindside ka kung may magtatanong. LOL. Pwede nating pag-usapan pagbalik mo linggo. Kasal ng kapatid ko Sabado, kaya sobrang busy. Anyway, binasa ko ito minsan, 2 beses, 3 beses para siguradong hindi ako nananaginip. Sinabi niya sa lahat na nagte-take kami ng break. Past tense, tapos na. Hindi. Sa tingin ko dapat tayo mag-break. Hindi. Pwede ba nating pag-usapan ang pagkuha ng break? Isang abiso lang na habang 900 metro. Ako ang layo at sinusubukang makakuha ng kontrata na maaaring maging dahilan ng tagumpay o kabiguan ng quarter ko. Ang status ng relasyon namin ay binaba na ng walang pahintulot ko. Ang kasal ng kapatid niya ay sa loob ng 8 araw. Siya ang best man. Ilang buwan ko nang naririnig ang tungkol sa color schemes, speeches, at kung gaano kaperpekto dapat ang mga larawan. At ngayon, mukhang optional na ako. Tinipa ko pabalik. Kakaiba ang katatagan ng daliri ko kahit sobrang sama ng pakiramdam ko sa sikmura. Salamat sa pagpapaalam. Yun lang. Walang emoji, walang tanong, isang pangungusap na parang yelo sa bibig ko. Naglakad ako lampas sa conference spread, maliliit na tartlets, maliliit na sandwich patungo sa bar ng hotel at nag-order ng whiskey na hindi sigurado kung iinom ko talaga. Umupo ako roon ng 2 oras, tinititigan ng condensation sa baso habang naglalaro sa TV sa itaas ng bar ang sports highlights na hindi ko napansin. 2 taon na kaming magkasama. Si Evan ay naninirahan na sa apartment ko ng 14 buwan. Well, naninirahan ay maaaring masyadong mapagbigay na salita. Unti-unti siyang lumipat. Isang drawer dito, isang istante roon, at bigla na lang kalahati ng closet ko ay sa kanya na. Ang lease bagaman sa akin iyon. Naghahati kami ng groceries at utilities. Lahat ng iba ay sa account ko dumadaan. Kamakailan, parang may mali sa kanya. Mas maraming gabi kasama ang mga kaibigan, mas maraming gabi na huli sa opisina, maraming oras sa phone niya, bahagyang itinatalikod ang screen sa akin. Bawat maliit na inis, pagsigaw sa akin dahil sa labahan, pag-irap ng mata kapag tinanong ko ang schedule niya, nag-click ng parang magnet sa paligid ng text na iyon. Gusto niyang pumunta sa kasal ng kapatid niya nang wala ako, at ayaw niyang magmukhang masama. Kaya tinawag niya itong space, break. Kinuha ko ang laptop ko, sumasalamin ang dim light ng bar sa screen, at nag-type ng isang bagay na matagal ko nang dapat na Google. Guest versus tenant rights hindi nasa lease. Sunod-sunod na lumitaw ang mga artikulo. Mga blog ng lawyer, pahina ng tenant advocacy, iba't ibang estado, bahagyang magkaibang rules, parehong core idea. Kung hindi nasa lease, hindi direktang nagbabayad ng rent sa landlord at walang rental agreement, guest sila, hindi tenant. At ang guest ay pwedeng palayasin. Binasa ko ng sobra ang mga talata tungkol sa established tenancy, constructive eviction at documentation. Pagkatapos binasa ko ulit ang text ni Evan, sinabi sa pamilya at kaibigan namin na nagtitake kami ng break. Ginawa na niya ang desisyon tungkol sa amin nang walang akin ng publiko. Pwede siyang magkaroon ng space bilang single. Hindi lang sa apartment ko iyon gusto niya. Biyernes umaga, tinawagan ko ang landlord ko mula sa maliit na desk sa hotel room ko. Mabilis na tanong, sabi ko,
Sinusubukang panatilihing casual ang boses ko. Sige, sagot niya. Ang boyfriend ko ay matagal nang nananatili sa akin, pero hindi siya nasa lease. Kung mag-break kami, ano ang procedure? May katahimikan. Nagbabayad ba siya ng rent sa akin? May pangalan ba siya sa anumang papeles? Wala. Lahat dumadaan sa akin. Naghahati lang kami ng utilities sa aming sarili. Kung ganoon, guest siya, sabi ng landlord ko. Gusto mo siyang alisin, sabihin mo sa kanya. Kung tatanggi siya, trespassing iyon. Ilagay sa sulat, email o text para may paper trail ka. Takpan ang sarili mo legally, huminga ako ng dahan-dahan. Yun lang. Yun lang. Pangalan mo lang ang nasa list, Laura. Nag-hang up kami. Tinitigan ko ang reflection ko sa madilim na screen ng laptop ng isang buong minuto. Nakamaskara pa rin, buhok na sa maayos na twist na ginawa ko kaninang alas 6 ng umaga. Mukha akong hindi katulad ng taong nababagsak ang buhay. Tinapos ang conference Biyernes hapon. Na-perfect ang pangalawang presentation ko, nagkamayan, ngumiti para sa pictures. Sabi ng mga kasamahan na crush ko ito. Hindi ko binanggit na ang boyfriend ko ay bagong-bago lang na nag-downgrade ng relasyon namin ng parang subscription plan. Sabado umaga, umuwi ako sa eroplano. Wala si Evan nang binuksan ko ang pinto ng apartment ko. Siguro ginagawa ang mga wedding errands kasama ang pamilya niya. Pareho pa rin ang itsura ng lugar. Ang hoodie niya sa likod ng upuan, sapatos niya sa tabi ng pinto, ang tanga niyang koleksyon ng novelty beer glasses sa istante ng kusina ko. Isang malalim na hininga lang ang kailangan ko para magsimula. Kinuha ko ang bawat bagay na malinaw na sa kanya at inilagay sa mga kahon. Damit, sapatos, ang cologne na parang naliligo siya rito bago lumabas, video game consoles niya, stack ng fitness magazines niya, ang framed poster mula sa college days niya na lagi kong kinamumuhian pero tinitiis. 4 na oras pagkatapos, parang sumabog ang moving day sa living room ko. Maayos na mga stack ng kahon na may label sa itim na marker. Bedroom, bathroom, gaming stuff, junk drawer. Ang mahal niyang grooming products na mas mahal pa sa buong skincare routine ko. Ang protein powders, pre-workout tubs, beard oil sa isang kahon. Ang random gym equipment na ipinarada niya sa hallway ko, nakasandal sa dingding sa tabi ng mga kahon. Pagkatapos tinawagan ko ang locksmith. Sabado hapon, tinanong niya, emergency or standard sabi ko. Kailangan ko lang palitan ang mga lock. Alas 4 ng hapon. Tapos na. Bagong susi sa kamay ko, lumang susi sa basura. Umupo ako sa couch ko. Couch ko na ngayon dahil hindi ko na kailangang ilipat ang 5 throw blanket at 3 hoodie niya para makaupo. At naghintay. Dumating siya alas 8:43 ng gabi. Ang tunog ng susi niyang walang kwentang kumakayod sa lock ay surreal. Metallic, desperate na maliit na kaluskos, pagkatapos ay katok. Laura, hoy sira yata ang susi ko o ano? Lumapit ako sa pinto at isinuksan ang chain bago binuksan ng kaunti. Lumitaw ang mukha ni Evan sa puwang, kalahating inis, kalahating nare-relieve. Salamat sa Diyos, may problema sa susi ko, ayaw pumasok. Binago ko ang mga lock, sabi ko. Kumurap siya, ngumiti na parang nagbibiro ako. Ano, bakit mo gagawin iyon? Sinabi mo sa lahat na nagtitake tayo ng break? Sagot ko. Kalmado ang boses ko sa paraang nagulat pa ako sa sarili ko. Ginagawa ko lang itong permanente. Nawala ang ngiti. Ano ba sinasabi mo? Hindi tayo break up. Nagtitake tayo ng break. May difference. Wala na, sabi ko. Nakahanda na ang mga gamit mo. Nasa living room lahat. Nanlaki ang mata niya. Laura, hindi. Hindi iyon ang ibig sabihin ko. Hindi break up ang ibig kong sabihin. Pause lang, space. Stress ako. Kasal ng kapatid ko susunod na linggo. Kailangan ko ng hangin. Sige, sabi ko, pwede kang huminga sa ibang lugar bilang single? Hindi mo pwedeng gawin iyon. Hindi ganito ang pagtatrabaho nito. Inanunsyo mo ang break sa buong pamilya at kaibigan mo nang hindi ako tinatanong. Sabi ko, inaanunsyo ko rin ang breakup nang hindi ka tinatanong. Mukhang patas. Namula ng pula ang mukha niya sa galit. Baliw ka na. Papasukin mo ako para makapag-usap tayo na parang matatanda. Wala nang pag-uusapan. Sabi ko, nakabox na ang mga gamit mo mismo sa loob ng pinto. Pwede mo nang kunin ngayon o ihahatid ko sa bahay ng parents mo bukas.
Mga gamit ko, ulit niya, na para bang nakakasakit ng damdamin ang salitang iyon. Nakatira ako rito, Laura. Hindi, sabi ko ng mahina, nanunatili ka rito. Wala ka sa lease. Hindi ka pumirma ng kahit ano. Guest ka. May karapatan ako, sigaw niya. Mahigit 1 taon na ako rito. Nakakatawa, hindi sumasang-ayon ang landlord ko, sabi ko. Tinawagan ko siya, hindi ka tenant. Guest ka na ngayon ay pinapalis na. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, tuluyang nawalan ng salita si Evan. Bumuka at sumara ang bibig niya, walang lumalabas na tunog. Dahil ito sa break text, napilitan niyang sabihin, seryoso ka ba talaga kasal ng kapatid ko sa loob ng 8 araw? Ako ang best man. Sobrang stress ako at kailangan ko ng space para makahinga at ganito ang reaksyon mo. Kailangan mo ng space, sabi ko. Binigyan kita nito ng permanente. Namuo ang panga niya. Sobrang dramatic mo. Ngumiti ako. Maliit, pagod ng ngiti. May 2 pagpipilian ka. Kunin mo ang mga kahon ngayon or ihahatid ko sa parents mo bukas. Sa anumang paraan, hindi ka matutulog dito ngayong gabi. Kita mo nanunog ang mata niya sa akin. May tumalon na kalamnan sa pisngi niya. Hindi pa tapos ito, sabi niya. Sa totoo lang, sagot ko, isinara ang pinto. Tapos na. Nag-click ang latch. Inalis ko ang chain at isinandal ang noo ko sa malamig na kahoy sandali. Sa kabilang panig, narinig ko siyang sumumpa ng mahina pagkatapos ay hinila ang isang kahon. Paulit-ulit na biyahe sa hallway, palabas ng apartment ko, palabas ng buhay ko. Bawat kaluskos ng karton sa sahig ay parang pagsara ng kabanata. Linggo umaga, parang nasangkot sa aksidente ang phone ko. 28 mensahe, 7 missed call, 3 voicemail. Tinitigan ko ang lock screen sandali na parang sa iba iyon. Una mula kay Evan, timestamp 11:52 p.m. Kagabi. Kailangan nating mag-usap. Overreacting ka. Sinabi ko, break. Hindi break up. Sobrang unfair nito. Pagkatapos nakastack sa ilalim, hindi mo ako pwedeng itapon ng ganito. Babalik ako bukas at pag-uusapan natin ito. Abusive ka. Maririnig ito ng therapist ko. Hindi ko makapaniwala na binago mo ang lock habang tinutulungan ko ang kapatid ko. Nag-scroll ako pababa, humigpit ang panga ko. Nanay niya. Ano ba talagang nangyayari? Laura, tumawag sa akin si Evan na umiiyak 12:00 ng hating gabi na sinabi mong itinapon mo siya. Ate niya. Sobrang masamang timing ito. Kasal ko sa 1 linggo. Pwede ba kayong magkasundo pagkatapos para sa girlfriend ng best man? Grabe. Itinapon mo siya dahil kailangan niya ng space. Sobrang mature. Tatay niya. Laura. Sa tingin ko kailangan nating mag-usap tungkol dito. At pagkatapos, marami pa mula kay Evan. Paumanhin. Galit. Paumanhin ulit. Digital na katumbas ng paglalakad-lakad. Inilagay ko ang phone sa counter ng kusina at gumawa na lang ng kape. Sa ilang minutong katahimikan, tunog lang ng machine at hum ng ref. Parang lumaki ang apartment ko, hindi gaanong masikip, na parang may binabaan ng volume ang ingay na hindi ko napansin noon. Umupo ako sa mesa, binuksan ang grupo ng texts mula sa nanay niya at pinilit ang sarili kong basahin. Hindi iyon ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, itinapon mo siya ng walang babala dahil sa simpleng miscommunication. Nag-scroll ako sa screenshots ko, kinuha ang isa sa heads-up break text niya at inattach. Ako. Inalam niya ako na sinabi na niya sa lahat na nagtitake kami ng break. Walang diskusyon muna. Ipinadala habang nasa work conference ako. Sinabi niya sa iba bago sa akin. Mabilis ang reply niya. Stress siya sa kasal. Hindi ka makapagpakatagal ng pangunawa kahit 1 linggo. Ako, may mahabang katahimikan. Pagkatapos, pasensya, naiinis ako. Stress siya. Tinitigan ko ang screen sandali, pagkatapos ilock ang phone at ihiga ng mukha pababa. Walang reply sa ate niya. Walang reply sa girlfriend ng best man. Walang reply kay Evan. Katahimikan mula sa panig ko ay boundary din. Bandang tanghali, may kumatok. 3 matalim, galit na katok. Sinuri ko ang peephole. Nandoon ang nanay niya na naka-quilted jacket, buhok perpektong na spray, sa tabi niya bahagyang likod. Si Evan ay nagpapalit-palit ng bigat mula paa sa paa, kamay nakapasok sa bulsa, mata namumula at nagtatampo. Hindi ko binuksan.
Laura, alam kong nandyan ka, sigaw ng nanay niya, boses na may gilid ng galit. Buksan mo ang pinto ngayon din. Hindi, sabi ko. Perpektong kalmado, wala akong interes. Nakatira ang anak ko rito, sigaw niya. Hindi mo pwedeng ikulong siya sa sarili niyang tahanan. Halos matawa ako, hindi siya nakatira rito. Nanatili siya rito. Malaking difference. Mahigit 1 taon na siyang nagbabayad ng bills dito, sabi niya ng matagumpay. Ginagawa siyang tenant yon. Illegal ito. Huminga ako ng dahan-dahan. Nagpapadala siya sa akin ng pera para sa utilities sa Venmo. Wala siya sa lease. Walang rental agreement. Sinuri ko na sa landlord ko. Guest siya. Pwedeng palayasin ang guest. Katahimikan. Sa mahabang sandali, muffled sounds lang ng hallway at mahinang TV sa ibang pinto ang narinig ko. Pagkatapos muli ang nanay niya, mas mababa na parang bagong taktika. Sweetheart, maging makatwiran ka. Hindi mo itinatapon ng 2 taon dahil sa isang masamang salita na text. Sa kabilang panig, bumulong si Evan, sabi ko sa'yo overreact siya. Lumamig ang dibdib ko. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ng 10 minutong paglipat-lipat, bulungan at paminsan-minsang katok, umalis sila. 2:03 ng hapon, nag-vibrate ulit ang phone ko. Evan, pupunta ako para kunin ang natitirang gamit ko 4:00. Nandyan ka. Sinuri ko ang apartment. Maganda ang ginawa ko. Na-clear ang closet. Na-clear ang banyo. Walang laman ang kitchen cabinet sa protein bars at pre-workout niya na parang supplement store ang counter ko. Pagkatapos sa bedroom, nakita ko ito. Ang lumang college duffel bag niya sa ilalim ng kama. Kalahating nakazip, watchbox sa dresser, ratty hoodie sa laundry hamper. Ako, halos lahat nakuha mo kagabi. May ilang natirang item. 400. 15 minuto. Evan, 15 minuto. Hindi sapat iyon para suriin lahat. Ako, kung ganon 3:30, 15 minuto pa rin. Pagkatapos noon, anumang matira ay idodonate. Evan, hindi mo pwedeng idonate ang gamit ko. Ako, 3:30 o goodwill. 3:28, may katok, mas malakas ito. Binuksan ko ang pinto, chain naka-on pa rin. Hindi nag-iisa si Evan. Dala niya ang best friend niya, ate niya, at nanay niya. Buong intervention committee, naglakad sila papasok na parang bagyo nang alisin ko ang chain. Nanay niya ang nanguna, panganang ate niya naka-clench na, best friend niya naglalabas ng judgment. Lumayo ako, pero nanatili malapit sa pinto. Nasa bulsa ko ang phone ko, camera ready kung kailangan. Napagdesisyunan ko na kung may masyadong itaas ang boses, tatawagan ko ang non-emergency line. Nagsimula ang nanay niya bago pa man makatawid sa threshold. Pwede ba nating pag-usapan ito ng makatwiran? Sabi niya, itinapon mo siya sa kalye dahil kailangan niya ng space. Hindi ganyan ang ugali mo, Laura. May 14 kahon si Evan sa kotse niya, sabi ko. Hindi siya sa kalye. Nasa parents niya siya. Safe siya. May suporta siya. May matutulugan siya. Wala lang siyang apartment ko. Tumawa ng mapanuya ang best friend niya. Gago ka talaga. Isang pagkakamali lang at parusa mo siya ng ganito. 12 minuto na lang, sabi ko. Sinusuri ang oras. Tumitigil ang orasan. Nag-irap ng mata si Evan at nawala sa bedroom. Kinuha ang huling gamit niya. Watchbox, hoodie, duffel. Bumalik siya, kinakaway ang duffel ng bahagya. Kita mo, ito ang ibig kong sabihin. May nalampasan kang gamit. Ano pa ang mali sa pagpack mo? Yun na lahat, sabi ko. 9 minuto. Lumapit naman ang ate niya, kamay nakapaliyab na parang magdadasal. Tingnan mo, naiintindihan ko na naiinis ka, sabi niya. Pero kasal ko sa loob ng 6 na araw. 6, alam mo ba kung gaano kahirap ang komplikasyon nito? Dapat kang maglakad kasama ang isa sa groomsmen. Nasa program ka, inaasahan ka ng mga tao. Pwede ba niyong i-pause ang drama hanggang matapos tinitigan ko siya? Inanunsyo ng kapatid mo sa lahat na nagtitake kami ng break nang hindi muna ako kinakausap, sabi ko. Ginawa ko itong permanente, hindi drama yon. Desisyon yon. Kasal ko ito, sabi niya, tumaas ang boses. Hindi mo ba kayang tiisin lang 1 araw at magkunwaring maayos para sa akin? Hindi, sabi ko hindi ako dadalo. Nanlaki ang mata niya. Ano? Hindi na kami, sabi ko. Hindi ako pupunta sa kasal mo bilang +1 niya. Hindi ako lalakad sa processional mo. Hindi ako ngingiti para sa photos na parang walang nangyari. Nasa program ka, giit niya.
Maglalakad ka kasama si Liam. Naprint na namin lahat. Naayos na ang seating chart. Hindi ako sumang-ayon na maging bahagi ng dula, sabi ko. Kakayanin niyo. Kasal ko ito, sigaw niya. Sisirain mo ito. Hindi ako sumisira ng kahit ano, sagot ko. Wala ako roon. Hindi mo mamamalayan. Napahiyaw ang nanay niya. Sobrang makasarili nito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng anak ko para sa'yo. Tinagilid ko ang ulo. Tulad ng binuka niya ang bibig. Isinara. Siya sumuporta sa'yo sa specifically tanong ko. Mas malakas ang katahimikan kaysa sigaw. Oras na. Lahat palabas, sabi ko ng mahina. Nag-freeze sila. Nakakuha na ng gamit si Evan, dagdag ko. Tapos na tayo rito. Bumulong ang best friend niya ng isang bagay tungkol sa psycho habang dumaan sa tabi ko. Binigyan ako ng nanay niya ng tingin na parang gusto niyang sampalin ako ng sentido. Ang mata ng ate niya ay nagbabaga ng sama na wala sa akin kundi sa pagkabasag ng perfect wedding fantasy niya. Huli si Evan sa pinto. Lumingon siya, mata maliwanag sa galit at may kakaibang itsura ng takot. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Kapag nag-iisa ka at miserable, marirealize mo kung ano ang tinapon mo. Siguro, sabi ko. Pero hindi ako magtataka kung bakit nag-aanunsyo ang boyfriend ko ng pagbabago ng status ng walang akin para magmukhang available. Panalo iyon. Namuo ang panga niya. Binabaluktot mo lahat. Binuksan ko ng mas malapad ang pinto. Itinuro palabas. Enjoy your break, Evan. Lumabas siya. Isinara ko ang pinto, iturn ang deadbolt, isuksan ang chain. Sa mahabang sandali, nakatayo lang ako roon, kamay sa malamig na metal. Pagkatapos, alas 7:14 ng gabi, nag-vibrate ang phone ko. Evan, alam kong galit ka, pero kailangan mong intindihin kung bakit sinabi ko sa mga tao na nag-break tayo. Tinitigan ko ang mensahe, ginawa ko ba isa pang text bago ako makapagdesisyon? Dadalo si Erica sa kasal kasama ang fiancé niya. Ayaw kong maging weird, yun na. Ang bagay na binubulong ng tiyan ko mula sa unang heads-up text, tinipa ko pabalik. Kaya gusto mong magmukhang single sa ex mo sa kasal ng kapatid mo. Hindi iyon ang sinabi ko, sagot niya. Ayaw ko lang magmukhang desperate na parang mabilis akong move on. Komplikado ito. Hindi, naisip ko, kakaibang katahimikan ng dibdib ko. Hindi talaga. Gusto mong subukan ng tubig sa ex mo habang pinapanatili mo ako bilang fallback at pinutol ko lang ang tali. Walang text ulit si Evan ng gabing iyon, pero ang katahimikan ay hindi nakakapanatag. Uri ng katahimikan iyon na dumating bago sumabog ang bagyo. Lunes hapon, alas 11:12. Lumitaw ang numero na hindi ko kilala sa screen. Voicemail. Siyempre, nanay niya. Pinatugtog ko sa speaker habang nagliligpit ng labahan. Laura, kailangan nating pag-usapan ang nangyari sa kasal. Nagkaroon ng complete emotional breakdown ang anak ko dahil sa iyo. Hindi niya ma-enjoy ang espesyal na araw ng sariling kapatid. Binrik mo siya bago pa siya makaharap sa ex niya at buong extended family namin. At sa totoo lang, malupit iyon. Utang mo sa kanya at sa amin ang isang paumanhin. Click. Inilagay ko ang phone sa kama, tinitigan ang malinis na stack ng tuwalya, huminga ng dahan-dahan. Kaya ngayon ako ang kontrabida sa maingat niyang kwento. Nagiiling pa rin ako nang mag-vibrate ulit ang phone ko. Sa pagkakataong ito mula kay Hana, ate ni Evan. Hana, kailangan mong magbayad ng kalahati ng photo editing cost. Gusto ng photographer ng dagdag na 44,000 para ayusin ang namumulang mata ni Evan sa mga larawan. Sinira mo ang kasal ko, kumurap ako. Wala ako sa kasal mo. Hana, eksakto. Galit siya buong gabi dahil sa'yo. Ako kawili-wili. Dahil narinig ko lang kay Mark. Naalala mo si Mark, kaibigan ng fiancé mo, ang pinakasalan ni Erica. Sabi niya ginugol ni Evan ang reception sa pag-flirt sa ex niya at nakakagambala sa kanya at sa fiancé niya. Kaya hindi, Hana, wala akong binabayaran. 3 tuldok pagkatapos wala. Itinapon ko ang phone sa kama, 5 minutong kapayapaan, pagkatapos nag-vibrate ulit. Isa pang numero na hindi ko kilala, voicemail. Halos hindi ko pinakinggan. Halos. Pero nanalo ang curiosity, boses ng lalaki, mahigpit, kontrolado. Hoy, Laura. Ito si Mark, fiancé ni Erica.
Pasensya sa abala, pero kailangan nating pag-usapan ang nangyari sa kasal. Nahulog ang sikmura ko. Oh, magiging interesting ito. Tinawagan ko pabalik. Sinagot niya sa unang ring. Hoy, sabi niya, salamat sa pagtawag. Awkward ito. Umupo ako sa gilid ng kama. Sige, huminga siya. Maraming beses na sinubukan ni Evan na sulutin si Erica sa reception. Tumaas ang tibok ng puso ko. Sinulot oo. Sinusundan niya ito, nagkukwento tungkol sa nakaraan nila, nagtatanong kung naisip niya kailanman ang maaaring mangyari. Hinawakan pa niya ang braso nito sa isang punto. Nakita ng nanay ko. Jesus! Sinabi rin niya sa ilang tao na nagwo-work things out kami at kailangan lang ng space, tumigil si Mark. Hindi totoo yon, di ba hindi? Sabi ko hindi. Oo, tama yon, bulong niya. Dahil iniiwasan siya ni Erica kalahati ng gabi at sinusubukan niyang mapag-isa siya. Nakapulupot ang daliri ko sa comforter. Sobrang pasensya na kailangan ninyo ni Erica na harapin iyon. Hindi kasalanan mo, pero naisip kong dapat mong malaman. Sinabi niya sa mga tao na halos magkasama pa rin kami. Ipinikit ko ang mata sandali. Siyempre, sinabi niya sa akin na ayaw niyang magmukhang desperate sa harap niya. Sabi ko, nang mahina. Huminga si Mark. Ipinaliliwanag nito ang lahat. Naghangap kami pagkatapos. Pareho pagod, parehong naiintindihan ang higit pa sa gusto namin. 10 minuto pagkatapos, isa pang mensahe mula kay Hana. Hana, hindi mo alam ang buong kwento. Ako, alam ko. Sinabi ni Evan sa mga tao na magkakasama ulit kami habang sinusubukang sirain ang engagement ng iba. Sapat na yon, left on red magpakailanman. Mamaya ng gabi, bandang alas 7:40, nagbrush ako ng buhok nang magping ang doorbell camera. Motion detected. Binuksan ko ang app. Nandoon siya. Si Evan, nakaupo sa doormat sa labas ng pinto ko, naka-hoodie, ulo nakayuko, hawak ang phone na parang naghihintay ng senyales mula sa universo. Kumatok siya minsan. Laura, alam kong nasa bahay ka. Inilagay ko ang brush. Hindi gumalaw. Kailangan ko lang ng 5 minuto, sabi niya. Pakiusap. Katahimikan mula sa panig ko. Tumayo siya, naglakad-lakad, umupo, kumuha ng dramatic deep breath, kinuha ang phone at nag-record ng Instagram story. Caption: minsan ang pag-ibig ay nangangahulugang lumaban, kahit itinutulak ka palayo. Ang tunay na relasyon ay nangangailangan ng trabaho. Tinitigan ko ang screen, disbelief na unti-unting nagiging malamig na inis. Naghintay siya sa labas ng halos 1 oras, nag-uusap sa sarili, nagre-record ng pangalawang story. Nang maging persistence ang passive-aggressive theatrics, gumawa ako ng tawag. Hi, sabi ko sa dispatcher. Ang ex-boyfriend ko ay nakaupo sa labas ng apartment ko na tumatangging umalis. Hindi siya nagbabanta, pero maraming beses ko nang sinabi at ayaw niyang umalis. Dumating ang officer 15 minuto pagkatapos. Sir, kailangan mong umalis, sabi ng pulis. Naghihintay ako sa girlfriend ko, giit ni Evan. Siya ang tumawag sa amin, sagot ng officer. Kailangan mong umalis. Nakatira ako rito, argumento ni Evan. Nagtaas ng kilay ang officer. Nasa lease ka ba hindi? Pero nanatili ako rito ng trespassing ka kung hindi ka aalis kapag hiniling ng tenant. Nagbulala si Evan. Harassment ito. Tinignan ng officer ang ring camera ko, nakaturo mismo sa kanila. Sir, sabi niya nang walang emosyon, halos 2 oras ka nang nakaupo sa labas. Sapat na yon. Sa wakas tumayo si Evan, tense ang balikat. Tinitigan niya ang pinto ko na parang personal akong nanloko sa kanya sa harap ng hurado. Hindi pa tapos ito, bulong niya. Lumilingon ang officer sa camera. Ma'am, kung babalik siya at tatangging umalis ulit, tawagan kami. Idodokumento namin. Umalis siya, umalis ang pulis. Umupo ako sa couch, huminga, hinayaan ang katahimikan na punuin ang apartment, mainit at matatag. Kinabukasan umaga, nag-vibrate ang phone ko, alas 9:16. Unknown number, text. Pagsisisihan mo ang pagtawag sa pulis sa akin. Simula pa lang ito. Binlock ko. 2 oras pagkatapos, isa pang text. Isa pang numero. Walang puso ka. Sasabihin ko lahat sa therapist ko. Binlock. 3 pa hanggang gabi, lahat binlock. Pagsapit ng Miyerkules, naglagay ako ng secondary deadbolt
at binago ulit ang mga lock. Hindi dahil takot ako, kundi dahil si Evan ang uri ng lalaki na tinitingnan ang boundaries na parang puzzle na dapat lutasin. Huwebes umaga, alas 8:03. Ring notification, motion detected. Tinap ko ang camera feed at natigilan. Si Evan na nakatayo sa pinto ko, hawak ang susi. Lumang susi, isa na hindi ko alam na na-duplicate niya. Isinuksob niya ito sa lock, kinilig, sinubukan ulit at ulit, lalong naiinis. Dahan-dahang tumibok ang puso ko, hindi sa takot, kundi sa mas malamig. Resolusyon, tinawagan ko ang non-emergency line. "Hi," sabi ko, matatag ang boses. "Ako ulit." Sinusubukan ng ex-boyfriend ko na pumasok sa apartment ko gamit ang susi na hindi ko binigay sa kanya. "May video footage ako. Papunta na ang mga officer," sabi ng operator. Dumating ang pulis habang si Evan ay nanunulak pa rin ng walang kwentang susi sa lock. "Ano ba ang ginagawa mo?" tanong ng officer. Biglang lumingon si Evan, nagulat. "Papasok ako sa apartment ko. Nasa list ka ba?" tanong ng officer. "Hindi, pero..." "Kung ganon, hindi ito apartment mo," sabi ng officer. At ang pagsubok na pumasok sa tahanan ng iba nang walang pahintulot ay breaking and entering. Nawala ang kulay sa mukha ni Evan. Hindi ako. Gusto ko lang makipag-usap sa kanya." "Binigyan ka na ng babala minsan," sabi ng officer. "Kung babalik ka ulit ng walang imbitasyon, arestado ka." Naiintindihan mo ba lumunok si Evan, tumango, umalis? 1 oras pagkatapos, nag-text siya mula sa isa pang bagong numero. "Sana masaya ka. Binantaan ako ng pulis na arestuhin. Lahat dahil gusto kitang makausap. Ako sinubukan mong pasukin ang apartment ko. Huwag mo na akong i-contact ulit. Binlock." At doon ko alam, hindi ito heartbreak, hindi ito kalituhan, hindi ito pangangailangan ng space. Ito ay escalation. Ito ay obsession. At hindi ito titigil ng kusa. Hindi tumigil ang harassment. Kung mayroon man, nagbago lang ang anyo. Parang sinusubukan ni Evan ang bagong taktika para makita kung alin ang makakapag-react sa akin. Biyernes umaga, alas 7:52. Binuksan ko ang front door para pumasok sa trabaho at naroon ito, isang sobre sa doormat, hand-delivered. Pangalan ko nakasulat sa magulo niyang half-print, half-cursive handwriting. Hindi ko agad kinuha. Tinitigan ko lang sandali, nararamdaman ang malamig na alon ng inis at takot na gumapang sa gulugod ko. Pagkatapos kinuha ko ang napkin mula sa kusina, pinisil ang sobre gamit nito at inilagay sa mesa sakaling kailanganin. Sa loob, letterhead mula sa law office, demand letter. Binasa ko ng mabilis, 2 beses, pagkatapos umupo ng dahan-dahan na parang kailangan ng buto ko ng segundo para makahabol. Sa bagong harapan siya umaatake. Si Evan, sa pamamagitan ng lawyer, ay inaakusahan ako ng illegal eviction, emotional distress, forced relocation costs na umaabot sa 660,000, therapy fees na 192,500, property na nagkakahalaga ng 154,000 na ayaw kong ibalik, at paborito ko, written apology na kinikilala ang pagkakamali. Tumawa ako ng matalim na nagulat pa ako sa sarili ko. Gusto niya ng pera, gusto niya ng kontrol, gusto niyang i-rewrite ang kwento. Ang problema ay fiction lahat ng sinulat niya. Kinunan ko ng larawan ng letter at ipinadala kay Tyler, kaibigan kong lawyer. Tinawagan ako ni Tyler sa loob ng 10 minuto, tumatawa habang sinasagot. "Laura," sabi niya sa pagitan ng hininga, "ito ang pinakabobo na demand letter na nakita ko." "Nakaka-comfort," sabi ko ng tuyo. "Wala siyang kaso. Wala. Zero. Wala siya sa lease. Hindi siya nagbabayad ng rent. At ang emotional distress ay nangangailangan ng aktwal na damages." "Meron ba siya noon? May Instagram stories siya," sabi ko. Tumawa si Tyler. "Bilang damages sa intelligence ko yon, hindi legal claim." "Ano ang gagawin ko?" tanong ko. "Wala," sabi niya. "Intimidation ito. Kung mag-file siya, tawagan mo ako." Pero hindi siya magfa-file. Ang mga katulad niya ay nagbabanta ng demanda dahil gusto nila ng leverage. Hindi talaga nila gustong tumayo sa harap ng hukom. Tumahimik ako sandali. "Tyler," sabi ko, sinubukan niyang pumasok sa apartment ko gamit ang susi na hindi dapat sa kanya. "Kung ganon," sabi niya ng matatag, "mag-file ka ng restraining order." Natigilan ako.
Naisip ko ito. May ring footage ka, police reports, maraming pagtatangka ng unwanted contact. Gawin mo na, hindi na nagbibiro ang boses niya. Ito ang eksaktong sitwasyon kung saan ginawa ang restraining orders. Kinabukasan umaga, pumunta ako sa courthouse. Nagpuno ng papeles, inattach ang screenshots, dates, descriptions, police incident numbers, doorbell footage stills. Binfa ng clerk ang packet at tumango, tahimik na impressed. Idinokumento mo lahat, sabi niya. Tumango ako ng matigas. Siya ang uri ng tao na hindi naniniwala hanggat hindi sinasabi ng third party. 2 araw pagkatapos, Huwebes umaga, naitakda ang hearing. Pumasok ako sa maliit na courtroom na may folder na puno ng documents at sikmurang gawa sa basang semento. Nandoon na si Evan, nanay niya sa tabi, bagong lawyer, matigas ang panga, maliwanag ang mata sa galit o takot. Mahirap malaman. Nang pumasok ang judge, tumayo ang lahat. Pagkatapos umupo kami at naging isang punto lang ang mundo. Miss Mendoza, simula ng judge. Sinuri ko ang petition mo. Ipakita mo sa akin ang timeline. Hindi nanginginig ang kamay ko. Hindi nabibiyak ang boses ko. Ipinaliwanag ko. Ipinakita ko ang text kung saan inanunsyo niya ang break, ang footage ng pagtanggi niyang umalis sa pinto ko, ang oras na nakaupo siya sa labas, ang pagdalaw ng pulis, ang pagsubok na pumasok gamit ang lumang susi, ang letter, ang dos-dose ng mensahe mula sa bagong numero, lahat. Nang matapos ako, lumingon ang judge kay Evan. Mr. Hernandez, pinag-aalinlanganan mo ba ang alinman dito? Lumilingon si Evan sa nanay niya, pagkatapos sa lawyer niya, pagkatapos sinubukan niya. Your Honor, gusto ko lang makipag-usap sa kanya. Hindi ko siya tinstalk. Hindi ko sinubukang mag-break in. Nakatira ako roon ng mahigit 1 taon. Nagtaas ng kilay ang judge. Nasa lease ka ba? Oh, hindi. Nagbabayad ka ba ng rent direktang sa landlord? Oh, hindi. Kung ganoon hindi ka nakatira roon, sabi ng judge nang walang paligoy-ligoy. Guest ka at sinubukan mong pumasok sa pribadong tirahan niya pagkatapos malinaw na sinabihan na huwag. Gusto ko lang ng closure, sinubukan ulit ni Evan. Ang closure, sabi ng judge, ay hindi kasama ang paulit-ulit na pagdalo, pagwawalang bahala sa pag-alis, o pagsubok na pumasok ng walang pahintulot. Nilinis ng lawyer niya ang lalamunan. Your Honor, kung maaari, ang kliyente ko ay natroma sa biglaang breakup. Pinaniwala siyang magkakasama ulit sila. Nakita ko ang mga text, putol ng judge. Hindi siya pinaniwala ng kahit ano. Maliit na electric na katahimikan. Pagkatapos, restraining order granted. 1 taon, walang contact, walang indirect contact. Dapat manatili ng 500 talampakan mula kay Miss Mendoza sa lahat ng oras. Nahulog ang panga ni Evan. Ano hindi ko kahit? Tumayo ang nanay niya na galit na galit. Your Honor, katawa-tawa ito. Sinisira niya ang buhay ng anak ko dahil sa wala. Ma'am, sabi ng judge ng matalim, umupo ka o aalisin kita. Umupo siya. Tinitigan ako ni Evan na parang hindi niya ako kilala, na parang naging iba ako, na parang hindi niya maunawaan na ang babaeng minsan niyang pinaghintay, minsan binaliwala, minsan pinababa, ay sa wakas ay umalis na talaga ng tuluyan. Sa labas ng courtroom, kinonfrontra ako ng nanay niya. Sinira mo siya, bulong niya. Hindi na siya makapunta sa paborito niyang coffee shop dahil malapit ito sa apartment mo. Kinuha mo lahat sa kanya. May bailiff na lumapit sa pagitan namin. Ma'am, umatras. Sumunod siya, pero ang tingin niya ay sapat na para magsunog ng butas sa konkreto. Umalis ako sa courthouse na mas magaan ang pakiramdam. Hindi masaya, hindi triumphant. Tapos na lang. 3 araw pagkatapos, tumunog ulit ang phone. Unknown number, pero sa pagkakataong ito, boses ng babae sa voicemail. Hi Laura, si Jenna ito, fiancé ni Mark. Kapalit ni Erica, ang sinubukan ni Evan na sirain sa kasal. Tinawagan ko pabalik sa kagandahang loob. Laura, sagot niya na nare-relieve. Salamat sa pagtawag. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Para sa ano, tanong ko? Sa pagbabala kay Mark. Pagkatapos ng kasal, patuloy na sinubukan ni Evan na i-contact si Erica, nagme-message sa pamamagitan ng mga kaibigan, lumalabas sa gym nito. Natakot siya. Ipinikit ko ang mata. Siyempre, na-escalate rin doon. Idinokumento ni Mark lahat, tuloy ni Jenna.
Dahil sinabi mo sa kanya ang nangyayari, kaya nang mag-file sila ng restraining order, madali itong naaprubahan. Umupo ako ng dahan-dahan, nag-file rin siya. Naaprubahan kahapon, sabi niya. Sa pagitan ng order mo at sa kanila, hindi na makakalapit si Evan sa kalahati ng lungsod. Huminga ako. Salamat sa pagsabi sa akin. Nagdalawang isip siya, pagkatapos mahinang sabi, hindi siya maayos, Laura, at wala sa mga ito ang kasalanan mo. Sana alam mo iyon. Nang maghangap kami, umupo ako sa katahimikan ng apartment ko, malinis, kalmado, walang kalat na apartment. Isang buwan pagkatapos, narinig ko sa chismis. Lumipat ulit si Evan sa parents niya. Nawalan siya ng trabaho pagkatapos ng sobrang sick days. Hindi na nakikipag-usap sa kanya ang ate niya. Sinisi ng nanay niya ang buong mundo. Nagkakahalaga ng dagdag na 44,000 ang wedding photos para maayos. Magpapakasal sina Erica at Mark nang walang imbitasyon kay Evan. Kahit ang best friend niya ay tahimik na lumayo. At ako sa wakas naramdaman kong akin na ulit ang buhay ko. Aking espasyo, aking schedule, aking katahimikan. Ilang linggo pagkatapos, nakilala ko ang isang bago sa rooftop barbecue ng kaibigan. Ang pangalan niya ay Daniel. Matatag siya, matalino, mabait, physical therapist na may sariling practice, sariling bahay, sariling buhay. Sa pangalawang date namin, tinanong niya kung ano ang nangyari kay Evan. Sinabi ko sa kanya lahat. Lahat nito. Nakinig si Daniel nang walang putol. Nang matapos ako, sumandal siya at mahinang sabi. Kaya binaba niya ang relasyon nang walang pagtatanong sa'yo, sinubukang panatilihing bukas ang pinto para sa ex niya at inaasahan kang maghintay. Halos ganoon, sabi ko, at sinabi mo, hindi. Oo, tumango siya ng may pag-iisip. Kailangan ng backbone iyon. Maraming tao ang hindi aalis. Ngumiti ako roon. Maliit, totoo. Dahan-dahan muna kami, dagdag ko. Mabuti, sabi niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, naramdaman ko ang isang bagay na umusbong sa loob ko. Isang bagay na parang kapayapaan, parang kalayaan, parang sa wakas ay pinili ko ang sarili ko. At tinapos ko ang kwento ng ganito. Kapag gumagawa ang isang tao ng malalaking desisyon tungkol sa relasyon ninyo nang wala ka,